Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Orders number 100 at 101, patuloy sa pagkilos ng Kamara katuwang ang ilang pang-ahensya ng pamahalaan para tiyaking na ipatutupad ito ng maayos at nakatuon sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Si Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa para sa detalye. Earl. Princess, agad na nakipagpulong si House Speaker Faustino Bogie D, kay DA Secretary Francisco Chu Laurel at Senator Kiko Pangilinan. Matapos yan ng pagbaba ni Pangulo ng Executive Order number 100 at 101 kung saan itinatakda na ang floor price ng palay at direkta na ring makabibili ang nasyonal at lokal na pamahalaan ng produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Pagdidiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magsisilbi itong proteksyon ng mga magsasaka sa hindi makatarungang pagbaba ng farm gate price at makasisiguro na mula ngayon ay mararamdaman nila ang kita mula sa kanilang pinagpaguran. Kaya sa naganap na pagpupulong, prioridad ni na Speaker D ang pagsasakatuparan ng Sagip Saka Act. Kasabay niya ay nanindigan si Speaker D na sa bisa ng dalawang executive order ay muling naibabalik ang dignidad ng pamumuhay ng mga magsasaka kung saan wala na ring paligoy-ligoy at namamagitan pa sa pagkakaroon nila ng maayos na kita. Pinuri rin naman ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Kiko Pangilinan ang hakbang na ito ng Pangulo at malinawaan niya na nakikinig ang pamahalaan sa hinaing ng mga magsasaka. Tiniyak naman ni Speaker D na agad rin nilang ipapasa ang LEDAC Priority Measure na Rice Act na siyang nagbabalik at nagpapalakas ng otoridad ng NFA na direktang bilhin ng palay ng mga magsasaka at makapagbenta ng mas mura at dekalidad na bigas sa mga Pilipino. Ang sentimentong yan, idiniin din ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino. So, ang pinakamahalaga pa rin ay yung ibalik ang kapangyarihan ng NFA na bumili directly ng palay mula sa mga magsasaka. Alam natin sa rice tariffication law ay limited na lang to buffer stocking ang binibigay na poder sa NFA. Pero isang mahalaga rin ay yung pagkontrol ng profiteering o sobra-sobrang pagtubo ng lalo na yung mga middlemen na tinatawag. Princess, kung babalikan naman, dito rin na unang isinulong sa Kamara noong 19th Congress ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law na inaprubahan din ni Pangulong Marcos Jr. bago matapos ang nakaraang taon. Yan ay para palakasin pa ang lokal na produksyon ng bigas dito sa bansa sa magitan ng pag-extend ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031. Balik muna sa inyo.